Palagi raw naaaburido at nababad trip si Marivic sa mister niyang si Ruel. Sa tindi raw ng galit ng asawa nitong si Ruel ay nagagawa pa raw siyang saktan. Aminado naman daw si Ruel na napapadalas nga naman ang pagtambay niya sa labas ng kanilang bahay. Pero umuwi naman daw ito after ng 2 hanggang 3 oras. Kaya naman palaisipan pa rin kay Ruel kung bakit si Mrs. Nababad trip sa kanya. Gayong wala naman daw siyang ginagawang malaking kalokohan. Yan ang malalaman natin mula po sa Pasay. Itong si Ruel. Ruel, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Ruel, gano'n na kayo katagal ni Mrs. na magkasama? Mga 5 taon na po, Kuya Poy. Ayun. 5 taon. Meron na ba kayong mga anak? Meron po. Maliit pa po. Ilan? Isa pa lang po. Isa lang po. Yung bang maliit na anak na yun, ilang taon na? Mga 7 years old po. Di kakulitan pa niyan. Medyo may kalikutan. Po. Oo. Ayan. Okay, Ruel, may hanap buhay ka naman at ganun din ba si Marivic? Ako lang po yung may trabaho. Po yung asawa ko. Oo. Si Marivic ay housewife. Okay. Ang sabi mo Opo. kasi, Ruel, lagi na lang naaaburido at nababad trip si Marivic sa'yo. Ang dahilan lang ba talaga nito ay yung pagtambay mo sa labas ng bahay ninyo? Gaano ba kalayo sa labas ng bahay ninyo ito? Kasi kapag sinabi mong tumambay lang ako dyan sa labas, mga ilang hakbang lang, nasa bahay ka na ulit. Pero kung malayo-layo, sasakay ka pa ng public utility, malayo yun. Apo. And malapit lang din po sa bahay namin. Hindi naman siya ganun kalayuan. Oo. Pero ano naman nga yung ano yung dahilan? Bakit nga nagtatagal ka pa 2 oras, 3 oras sa pagtambay-tambay? Ano lang siguro, Kuya Poy, baka siguro pagod. Minsan pagod sa trabaho. Gusto ko lang magpaan. No, sino ba mga kasama mo kasi? Ano naman mga kababata, pinsan ko, ganun. Kababata? Ruel. Ruel. Opo. Sinong kasama mo? Bata mo? Kababata? Ano po, kababata. Opo, ganun. Matanda na rin yun. May edad na rin yun. Kung kababata mo, mga 30 anyos na rin yan. Tsaka mga pinsan mo, sigurado ba nandun ka lang? Opo, nandun lang naman ako, Kuya Poy. Tama ibang puntahan. Sige, yan ang sabi mo, ha? Pero ano bang katwiran ni Mrs.? Yung pagtambay-tambay nga ba? Yung madalas mong pag-alis sa bahay ang dahilan o meron pang iba? Naman, Kuya, madalas lang siya na-apurido. Hindi kasi ako naniniwala na walang dahilan at yun lang, yung pag-alis mo, yun lang yung dahilan ng pagka-aburido niya. Makikita na iba, Kuya Poy. Hindi naman niya din sinasabi. Basta mainit lang ulo niya. Ikaw ba, bukod sa pagtatrabaho, sabi mo nga may bata pa kayong anak, maghapon si Mrs. na nandun sa loob ng 4 na sulok ng inyong tahanan, baka naman kailangan mo ring tumulong at umalalay din sa kanya. Napapagod din, in short. Na? Opo. Siguro, hindi naman na ganun ako. Hindi naman ganun kakulit yung anak ko, Kuya Poy. Hindi, bukod doon nga sa bata, sa mga gawaing bahay, 'di ba? Baka naman nakakalimutan din natin yung responsibilidad natin sa pagtulong, sa pag-alalay kay Mrs. at yung pakikipag-usap din sa kanya. Opo, siguro ganun nga. 'Di ba? Kasi kung nag-i-spend ka ng 2 hanggang 3 oras na nakatambay, baka yung 2 o 3 oras lang rin na yun ang meron kayong extra, ba't hindi pa kayong mag-asawa naman ang mag-usap, magkumustahan? Opo, ganun nga po, Kuya po. Siguro nga po. Yun talaga magtatampo, laging aburido si Mrs. Pero may sinabi ka rin dito, sinasaktan ka ni Mrs. Ayun nga po, Kuya po, yung mahirap sa kanya. Paano pananakit ba yan?
Baka naman kurot-kurot lang. Hindi Kuya Poy eh. Ano eh. Ano? Mas sa akin. Ano no? Ganun. Mas matapang pa siya sa akin. Minsan nanununtok na eh. Pero ito ba yung suntok na talagang gusto kang patimbuangin o ito naman yung ginaganon lang yung sa ano mo, sa braso mo? O sa mukha talaga landing? Ha? Minsan mabigat yung kamay niya, Kuya Poy. Hindi siya yung suntok lang na ano. Pero mahina. Hindi ito yung pambubugbog naman, iba rin 'yun. Iba naman 'yun. Hindi naman sa ganung ano. Oo. Hindi naman dapat. Oo, pero nga kasi Ruel, baka doon nga niya na ilalabas na lang yung inis sa'yo. Baka ilang beses na rin sinabi na, pwede ba dumito ka lang sa bahay? Tulungan mo naman ako. O hindi man malikot yung anak natin, marami namang gawain dito. O kaya kausapin mo ako. O, baka yun nga ang kinukulang naman, Ruel. Oo nga ako. Alam nyo, sa 5 years ng pagsasama ninyo, hindi lang naman talaga, hindi lang yung third party ang problema. Minsan yung oras lang na ini-spend natin. Minsan yung ating acts of service para sa ating jowa na naiiwan sa loob ng bahay. Yun ang problema dahil nagkukulang tayo. O akala natin dahil nasa bahay lang, sitting pretty lang ron. Akala natin yan Roel. Sabi mo nga, ikaw lang ang naghahanap buhay. Tama ba yon? Apo. It's unfair na isipin na ikaw pagod sa trabaho. Minsan ganyan katwiran natin. Ako galing sa trabaho, bumiyahi ako, nagtrabaho ng 8 oras. Ikaw naman, walang trabaho. Pero yung mga naiiwan naman na gawaing bahay, wala ring oras. Oo, walang oras yun na gagawin. 'Di ba? Nakakapagod din sa mga naiiwan sa bahay. Kailan ka huling naglaba, Roel, ng mga gamit ninyo? Na pamilya? Pag kailangan naman po, naglalaba naman po pag Sabado-Linggo. Ayun, pag Sabado-Linggo. Kailan ka huling nagsaing? Para sa inyong pamilya? Hindi. Ayan. Yung mga pasimple-simpleng ganyan. Pero di ba minsan, ganyan. Di ko naman sinasabing dalasan, pero gawin yung bonding time ni Mrs. Yung mga gawain sa bahay. Habang nagluluto kayo, magkikwentuhan. Di ba? Yung mga ganyan. O kahit pa nga medyo sabi mo nga, medyo matapang si Mrs. sa'yo, baka naman makuha naman doon sa mga pasweet na ganun. Nagwawalis ka sa loob ng bahay natin ayan. Sabihin mo na lang may nawawala kasi akong 5,000 na hulog kanina baka agawin pa sa'yo yung walis. Pero tuloy mo na rin. 'Di ba? Para na-appreciate ka niya o pagod ka na sa trabaho. Minsan ako naniniwala gano'n, pagod ka na sa trabaho. Ako na diyan, wawalis lang 'yan, magaan lang 'yan Yan yung mga ganyan. Pero wag mo na rin ibigay sa kanya at ipasa pa ulit. Doon na lang kayo mag-umpisa ng inyong conversation kaysa naman nakatambay ka, paupo-upo ka ron at akala mo ikaw ang pagod dahil ikaw ang galing sa trabaho. Samantalang si Mrs. wala ngang trabaho pero hindi rin naman naubos ang mga kailangan gawin sa loob ng tahanan. Diba? Apo, tama. Yun. Roel, eto na rin ang pagkakataon mo para naman mawala rin yung sabi mo yung pamimisikal paminsan-minsan nitong si Mrs. Pwede mo namang idaan yan sa pakiusap at iparinig mo sa kanya itong panawagan mo naman sa kanya. Kaya bibigyan ka namin ng pagkakataon dito sa Heart to Heart na sabihin kaya Marivic na mahal naman kita o wag naman masyado lang mabigat ang kamay mo. Okay? Pwede yan. Kaya Roel, ito na ang pagkakataon mo. Kausapin mo, it's as if si Marivic na yung kausap mo sa kabilang linya. Go ahead. Sige po. Kung si Marivic. Sabihin mo, Marivic. Sabihin mo, Marivic. Marivic. Siguro, o tatambay sa labas. Kasi minsan, nakalimutan after na pagkatapos ng trabaho, kailangan ikaso din sa pamilya natin, bahay. Tingin mo na ako pag
At dahil nga sa lumabo na ng lumabo ang linya ni Roel, i-assume natin na nakikiusap lang naman din si Roel na wag mo na akong pagbuhatan ng kamay mo. Hindi naman daw po nang bubugbog itong si Marivic, nga lang nabibigyan siya paminsan-minsan ng isa. Lalo na kapag tumatambay nga si Roel. Kaya Roel, iwasan na. Sabi mo nga pasensya na kung tumatambay ka sa labas. Ngayon, ugaliin mo na ang pagtambay sa loob. Sa loob ng bahay ninyo. Kasama si Mrs. at ang inyong 7-year-old na anak. Okay? Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.